You know, basta Sabado naman at tayo mag-unbox ng Liven to. Kung hindi ako nakalagay dyan sa title pero hula ko Liven to. Kasi dalawa lang naman sila. Yan. Feeling ko Liven H68 na try mode. At dahil dyan, bubuksan na natin. For the record, isa yung Liven sa mga Liven, feeling ko Liven, L-E-A-V-E-N. Isa yun sa mga keyboard, yung K620, yun yung parang isa sa mga sinauna nating video. Actually, ang dami nung, for some reason, oh shit. Tulo ba? Parang basa. Napaayos ko na, tulo, but may basa. Anyway, so going back, akala ko is na. Anyway, going back. So, sinasabi ko nga, isa yung Liven sa mga sinaunang keyboard natin na unbox before. Medyo nakapagtalo pa. Di naman nakapagtalo. Parang naging discussion yun. Kasi yung mga last year yata yun, parang hindi ko pa alam yung NK rollover. Yung mga, basta marami pa tayong ibang hindi alam terms. Ang alam lang natin is mag-unbox. Kung maganda yung keyboard o hindi. Pero anyway, so ito na nga yung tama ako ng hula. Liven H68. Una, bakit natin to binili? Sa presyong well, nung binili ko to, ang price niya is 1,250 pero nakuha natin ng 1,000. So yun nga, nabili natin to ng 1,250 pero 1,075 at commercial muna. Balagan ko kayo. Okay, sorry commercial, pero welcome back. Okay, eto na nga, H68. Nagtataka lang ako bakit yung presyo na 1268 na try mode, may catch to no? Ngayon kung wala tong catch, parang sobrang lupit naman itong keyboard na to. Pero, so yan nga, unang-unang ganda ng itsura niya. Pag dito natin titignan, gilid, wala, basic box. So, yan. Hot swappable pa nakalagay. Hot swappable, try mode, mechanical keyboard for the price of, sabihin na natin 1,000 kasi nasa ganong range. 1,000, 68 keys. Yan yung specifications niya. H68, mechanical keyboard, blah blah blah, wired. Yun lang ang isang ano niya is, wait. Okay. Connection mode niya kasi is wired. Pero dito is 3 mode or /try mode. Bluetooth 2.4 Type-C. Open natin para magkaalaman tayo. Okay. Wait lang, may makakumukondak. May kumakakontak sa atin. May lakad kasi tayo pero makakapagantay naman sila ng bahagya. Anyway, so yung keyboard mamaya na natin bubuksan. Tapos meron tayong okay to. Di siya ganun kaganda pero mas trip ko tong gantong build. Pero syempre mas maganda yung braid. USB-A, USB-C. Wala naman masyadong kakaiba dito. Kung may natunog tulad nga nasabi sa inyo, meron kasi tayong lakad at hinahanap nila ako. So, keyboard, keycap and switch puller. Tapos, nandito na yung switch na kasama na may extra switch pala to, sorry. Anong switch to? Feel. Sabay-sabay natin tignan. Hindi ko mabasa. Medyo mahirap. Alam mo yung transparent na nga, tapos manipis pa. Pero yan. Sound check na lang natin. If magbe-base ako sa sound check, pwede na. Punta na tayo sa keyboard.
Ito yung sinasabi ko. Ganito yung... actually, hindi leave-in yun eh. CPS Tech. Or, hindi ko alam kung paano yung setup nila doon. Kasi yung CPS Tech na parang shop sa Shopee, eh parang meron siyang mga iba't ibang brand. Tapos parang CPS Tech, tapos pangalan. Anyway. So, yun nga. Leave-in. Leave-in! Try mode nga. Okay. Parang sulit nga sa ano. Ito lang, itong part na to, napunta tayo agad sa likod kasi napasilip tayo. Itong part na to, medyo luma, medyo outdated tong part na to. Pero yan, i-on off natin. May ilaw ba? Hindi masyado kita pero meron. Hindi yata siya RGB, men. Hindi nga. Sige, mamaya na tayo doon. Mamaya na tayo punta. Sa taas muna tayo. Soundcheck na agad tayo para hindi na tayo pumunta kung saan-saan. Pwede, no? Medyo bitin yun pagka ano niya. Pero malambot. Malambot yung keys niya, yung switch niya. Pwede 1,000? Bakit ang mura? Anyway, so ayan yun. Hindi ganun ka-solid yun pagka ano niya. Pero kasi plastic covered, plastic yung base, yung ilalim nito eh. Feeling ko kahit lagyan ng foam, hindi pwedeng gumanda ng onte pero anyway, so sa upper left nandito yung Type-C cable mo. Wala kang mga pailaw sa gilid, wala rin dito, sa baba wala rin. And then ilalim, yun nga nakita na natin, nandito yung Levin na tatak H68. Tapos yung dongle mo, magnetic, magnet to yan. Magnet. Okay, magnet. All goods, all goods. Open na natin. Saan yung pang open ko? Nandito kasi banda yun. Yun nga, nagpaayos tayo kasi nga may Di ko alam kung tumutulog. Basta itong... Bukas na malalaman. Malakas yung ulan. Wala tayo dito nung kahapon. Pero yan. So, ayan na nga nakalagay yung switch natin. Ito, nababasa ko dito. Fill key. P-H-I-L-I-K-E-Y. Fill key. Parang ganun. Ayan. Ayan, to. Ayan o. Hindi masyado makita dyan, pero yan. Open natin. Uy! Shit, wait lang. Speaking of, yan, gagamitin natin itong mga ganito kasi para matapos na yung hack. Kaso nadurog na natin, men eh. Hindi pa naman. Nakunat din eh. Mas nasira nga eh. Ito. Kita nyo? Mahirap to gamitin. Feeling ko mas madali yung next video or next unboxing natin. I-ready ko na yung ganun. If ever na ganung klase. Pero hindi. Mag-stick muna ako dito. Yun. So natanggal na naman. Onting puwersa lang pero ito totoo nadurog ko yung. So mayroon na namang isang switch ng housing na nadurog. Pero hindi, yung mga ganito housing lang naman, yung functionality niya gumagana pa rin naman, so all goods. Pero syempre, meron if ever na in the future mabenta natin or pamigay natin to, meron naman extra keys. So at least testing natin yan. Anyway, so ayan, yung ilalim niya, ito, baka palitong part na to. Kaya hindi siya ganun ka-solid yung tunog. Kasi nga dahil yan. Ito. Pero sa ilalim, foam ba yun? Hindi foam, plastic eh. Plastic. Oh, plastic nga, ayun. So 5 keys, north facing pa rin.
going back, north-south facing sa ngayon 2024, parang wala na naman ako masyadong na-experience kasi nga way back before pa ako pumasok sa gantong hilig, may issue daw dati yung south and north, south and south and north. Meron naman, pero wala naman ako na-experience Siguro isa lang, yung nakwento ko yun dati, yung isang keyboard ko, gumagana siya nung sa dongle. Kasi nung pwesto ko dati nandun banda sa loob. Tapos yung lumipat nga, yung pinaayos ko nga tong pwesto na to. Lumipat ako, hindi nagko-connect, pero yung Bluetooth okay pa naman. So sabi ko, okay na ako doon. Pero ngayon gumagana pa rin naman siya. Pero yung weird doon is yung dongle, hindi na siya gumagana. Lumipat lang ako ng pwesto. Other than that, okay pa rin naman. Anyway, going back dito, na-share ko lang. Share SKL. Yan. Actually, okay lang naman sa akin. Ito, pwede mo tanggalin Ayun, pwede mong lagay kung trip mo mag-mod. Yan. Yung sa pag-mod, darating tayo doon. Hindi ko lang siya trip. Una, hindi ko trip kasi mag-baklas-baklas. Kasi una, pag nag-baklas tayo, separate video na lang. Pag nag-baklas tayo kasi, mabubusisi yun, makukusi ako. Isang keyboard, ilang palit-palit yung gagawin na nakikita niyo ako gaano karami yung keyboard na pagpapalitan natin. So, alam mo yun. Anyway, so lagyan na natin to. So, for the price of 1,000, parang sobrang solid nito. Man, leave-in. Pumapalag ka ba sa aula? So, siguro ang tanong na lang dito is kung magtatagal ba at tulad nung mga issue nung iba. Actually, hindi siya issue kasi yung mga ganito naman is mass-produce. Lalo na, lalo na yung pumutok yung, di ba, yung lang to na keyboard, talagang, yung sabi, iba okay, iba hindi. Magkakaroon ng ganong issue kasi una, ang dami nun, maka-quality control mo yung iba pero hindi lahat. So, meron. Ngayon, kung may issue kayong ganon at kakadating lang naman sa inyo keyboard, tulad ng mga nire-reply ko, I suggest kontakin nyo yung seller, or kung hindi sumasagot yung seller, pwede nyo naman i-return agad yun at marirefund naman yun. Hindi lang ganun kabilis sa Shopee. Sa Lazada medyo mabilis ng onte. Yun lang. Yung sa Shopee medyo matagal kasi nga depende sa depende. Pero for sure naman mababalik yun as long as hindi naman physical damage yung naging issue nyo at yung may issue talaga yung keyboard. So lumalayo na tayo sa topic. Para sa akin, Leven H68. Siguro sana kung maglalabas sila ng mga ganitong klaseng keyboard at nandiyan na inaantay natin. Kung maglalabas sila ng mga ganitong klaseng keyboard, palag-palag to this 2024. So yun na. Wala natin tatapusin. May gagawin na tayo. Bye-bye na guys and babu!